So, ito po yung second day na magpapakain ulit tayo. So mapapansin nyo, nasa ibabaw na sila. Yan. Indication ng gutom na po sila. At ito rin po yung nababad natin na pito ng Ocealis na mayroon po siyang aqua maintenance. So tingnan natin guys kung sanay na silang kumain. Yan. I think masasanin to. Nung una medyo mahihain pa sila, pero ngayon tignan nyo na. Ayan, iba na ang kanilang galawan sa pagkain. Kumbaga nasanay na rin sila. Nung una parang medyo mahihain pa. Saka mapansin nyo rin, gumanda na rin yung kanilang mga size. And today, magagawin ko rin pala, magpapalit na ako ng 80% na tubig. Yan. Siyempre, ganun pa rin, maglalagay pa rin tayo ng aqua maintenance. Yan. Aqua maintenance, ang nilalagay lang natin at saka change water. So, panibago, laging bago po. Yung nilalagay natin aqua maintenance. Again, paulit-ulit, 170 pieces po ang laman. Naka-aerator at meron din tayong recirculating na tubig na nilagay dito. So, yung nakikita nyo hose, dyan po yung recirculate ng tubig. So, may filter din tayo. At nasa loob lang kasi ito ng kusina, mga kapisda. Yan. O, nasa loob ng bahay. So, ang pakain ko dito 3 times a day. So, minsan alas 8 ng umaga. Parang ano siya, 8, 12, 8. So, alas 8 ng umaga, alas 12 ng hapon. And then, alas 8 ulit ng gabi or alas 9. Hindi pare-parehas po siya, 8, 9, or 10. Depende po. So for me, wala namang problema sa oras ng pagkain. Yan, kung gutom pa sila, lagyan pa natin. Ayan. So mamayang 3 PM po ay mag 80% water change po ako. Yung second day na tayo ay nagpapakain sa ating alagang isda. Pero dito sa ating second day, still meron pa rin tayong aqua maintenance, 5 grams to na lagi nating inilalagay or nag-activate para masustain natin ang everyday needs ng ating blue drum sa paglalagay ng probiotics. Again, everyday 5 grams po ang aking ginagamit na inilalagay sa buong maghapon dito sa ating drum. So ngayon, mapapansin nyo rin po, papakita ko lang sa inyo to, yung design ko sa drainage. So sa drum, nasa baba. So meaning to say, may 5% na matitira dyan pag nirelease yung tubig. Pero itong dinesign ko, dahil nasa kusina lang po ako, ayan, so tinasan ko dito, papunta doon sa drainage, na kung saan doon din natatapon yung mga tubig sa kusina. Pasensya na kayo sa kusina ko guys, dahil nandito lang tayo sa lumang bahay. Ayan po, ito ganito kataas ang ginawa ko, isang dangkal po siya. Para mangyayari, ang mapatatapon lang doon ay 80% lang. So not totally 100% rin yung ginagawa ko. Para hindi manibago, sa paniniwala ko lang guys, para hindi manibago yung ating mga alagang isda. So pag binuksan ko to, kagaya ng gagawin ko ngayon, bubuksan ko siya. Yan. At maglalagay tayo ng additional tubig. So nandun na, nakalabas na doon. Ayan. Ngayon yung tubig natin ay paiba-iba ang taas. Minsan 2 feet, minsan 3 feet. So for me, as I observe, wala namang pong problema po doon. So ngayon ay mag-change tayo ng water at ilalagay natin hanggang sa 2.5 feet. Yan, or kalahati na lang magti 3 feet na. So mag-change water tayo kasi from first day na naglagay po tayong tubig ay medyo marami pa silang yung, parang mapapansin nyo, parang oily yung tubig. Parang sabi kasi ng iba, laway daw nila yun, or yung dulas ng kanilang katawan na inilalabas nila. Yan. Yun daw po ay nagsisilbing protection nila sa kanilang skin. Yung paglalabas po ng oil sa katawan, yung malapot. Alam niyo na po yun. Yan. So, disclaimer guys, ito ay basic lang at saka nagawa ko na to before. Kaya din tayo gumagawa ngayon dahil po ito sa request ng ilang viewers. So, I do my best na may upload po yung from episode 1 to harvest dito sa ating pagme-mentor. Ayan. Again, pagkatapos nito, maglalagay tayo ng bagong tubig at itong kalahating tubig nito na may halong aqua maintenance ay ihahalo din natin. Kasama din ng bagong tubig dito sa ating drum. So, patuloy pa rin na nagre-release siya ng tubig at itinatapon.
at mamaya papalitan po natin. So ginagawa natin dito, manual lang tayo. Nagbobomba tayo doon sa poso, nandun sa labas, ayan, at saka may ginagamit tayong hose, yan. So may submersible doon, nandun sa timba at hihigupin papunta dito sa ating drum. So galing siya sa deep well, sa gripo, mano-mano ko po siyang binubomba. Pero wala naman pong problema kung kayo po ay merong Jetmatic na makina na paghigop sa tubig papunta dito. Yan, nag-gets nyo po yung aking explanation. And dugtong ko na rin kapisda, kano ba karami yung 5 grams ng aqua maintenance? Ito pong kutsara na to, kutsara ba tawag dito? Ayan, ano lang to, sakto lang to na mapunuan lang itong ganito, 5 grams na po yun. So isang ganito lang everyday ang nilalagay ko dito to activate. Yan. So ayun kapisda, antayin ko lang pong ma-release yung 80% ng tubig dito sa drum, and then maglalagay na po tayo ng bago. Kasama nung ito. Pagka nalagyan na natin ng bagong tubig, lagyan ko agad ng kalahati nito. Kalahating litro na ito. Ilan bang litro ito? Ayan. So meron siyang 7 liters. So 3.5 liters nito ay ilalagay natin dito. Yun yung may probiotics, isang ganito everyday. Yan ang mga kapisda, naglalagay tayo ng panibagong tubig na. Yan. Pagkatapos nating maitapon yung 80% yan. Yung nasa drum, tubig sa drum, mag-add tayo ng bago. Plus, isasabay na rin natin to. Ilalagay natin po yung kalahati nito. Yan. Maglalagay na tayo ng additional na tubig na may halong probiotics. Pagsa na kayo isang kami lang gamit. Ayan. Wala namang problema kung kalahati man or nasobrang pa sa kalahati may ilagay. O isang buong ganito ay pwede naman na. Pero magtitira pa rin ako ng pangbabad ko sa feed. Ayan. So, nilagay na natin yung tubig na may halong probiotics. Yun po yung Orobiotics Aqua Maintenance. Yan, kung mapansin nyo, walang aerator. Yan. Dahil po, sa sobrang busy natin ay hindi pa natin ilagay yung bagong bili natin sa Lazada na aerator para sa probiotics. Pero gusto ko lang malaman nyo na mayroon mang aerator o wala, ay magwo-work pa rin yung Orobiotics Aqua Maintenance. Pero mas maganda pa rin na mayroon po siya talagang aerator. So lalagyan po natin yan mamaya. And time is 8 PM. Kakagaling ko lang din po sa isang customer para po magbigay ng guide paano nila gagawin ang kanilang hito farming. So syempre naiwanan din natin yung ating mga alagang 4 to 5 inches. And ang good news, pang 2 days na siya at wala pa tayong nakikitang mortality. Siguro may isa doon. Ano na? Ayan, no? So yan po yung nagasgasan nung sila po ay sinaising or sorting bago natin sila dalhin. And ito na lang po natira doon sa aking binabarang P2 ng Ocealis na binabara natin sa probiotics ng Aqua Maintenance. So makikita natin lumulutang na sila, nakikita na sila sa labas. Pag nakikita nila itong ilaw, so meaning to say, ito na po yung kudyat na alam nila na pakakainin na sila. Dahil ito po yung nagiging nakasanayan po nila. Simula nung umpisa natin silang pakainin. So, pakainin na natin guys. Tingnan natin. Kamusta sila. Gumanda na rin yung kanilang katawan guys na 4 to 5 inches. Kasi nung nakuha natin to, hindi nila ito pinakain. Kasi nga siyempre babiyahe, bawal pakainin. So, isang araw or almost 2 days na wala silang kain. Ayan. Tingnan natin. Uy, pinakagat pati sa kamay ko. Oh. Talagang gutom na sila. Ayan. So, itong mga isda napansin ko pwede mo pala silang i-training. Ayan o. Ayan natin sila o. Ayan, nilalapitan nila o. Ayan. Isda o, parang gusto nila yung nanginangat sila. Ano yung nila o. Feeling safe. Tatlong beses ko silang pinapakain mga kapisda. Ayan o. Ang galaw ka lang yung kami. Sige, nagtatakot nyo. Sige, sasani ko pa yung maging wild sa pagkain. Ang lamang kikay agad. Ayan. So, kunti na lang. Ipaubos na natin to. Kailangan makonsumin nila ito lahat. At mag-activate ulit tayo ng bago. Magbabad ulit. Ayan.
Ano sila? Oh, nalapitan nila agad yan, no? Ito rin yung ating alagang isda na nasa drum. Okay, so 3 times. Paubos natin ito para di sayang. Kainin pa rin nila yan, eh. Napasanggog ng ating mga alagang isda. Nasa pagsasanay na rin siguro yun. Masasanay na rin sila kung ano yung ginagawa nyo palagi. Masasanay sila. Napansin nyo kanina, nakita lang nilang ilaw. Kasi dito sila sa madilim, eh. Nasa loob. Hindi rin sila nagisinaga ng araw. Pero hindi ko yung recommended mga kapisda. Pero try pa rin natin. Ang solusyon ko dito, nabababad na ako. Meron akong stock water na nasa labas na ipinapaaraw. Para pag nagsis ako ng water, galing na po yung tubig sa labas na naarawan. So I think okay na din yun. Ayan sila. Naubos na nila agad. Ayan. So bukas ulit mga kapisda.